Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Tensyonado siya habang naghihintay sa paglabas ni Violet mula sa loob ng mansyon. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya sa oras na iyon. Pinagpapawisan siya ng malapot. Ilang sandali lang ay umalingaw-ngaw na sa paligid ang panibagong tugtog na mula sa piano at violin. Beautiful in White ni Shane Filan. Hudyat iyon ang paglabas ng kanyang bride, si Violet. Nahigit niya ang paghinga na makita si Violet na naglalakad papunta sa kanya. Hindi niya maitatanggi sa sarili ang kakaibang alindog ng kanyang mapapangasawa. Nakasuot ng tube gown na hapit sa katawan nito. Ang high slit sa kanang hita na naghantad ng husto sa mahabang binti na mas lalong dumagdag sa kaseksihan nito. Parang gusto niya na niyang buhatin sa oras na iyon si Violet at dalhin sa loob ng mansyon at ikulong sa kanyang mga bisig. Si Ili ng halik ang mapupulang labi at ang kinin ito. Damn, she's damn gorgeous. Sigaw ng isang bahagi ng kanyang utak. Nararamdaman niya na lang ang pagsiko sa kanya ni Daniel. Relax dude. Anito sabay ng mahinang tawa. Baka biglang umatras si Violet sa paraan ng pagtitig mo sa kanya. Bahagya siyang napalunok at pilit na kinakalma ang sarili. Hindi niya na maintindihan ang sarili. Kahit siya ay naninibago sa kanyang sarili. Isang pakiramdam na hindi niya kayang pangalanan. Nakakapit si Violet ngayon sa braso ni Atty. Randolph Vasquez. Papalapit sa kanya. Bigla ang pag-usbong ng galit sa kanyang dibdib. Parang gusto na niyang lapitan iyon. Baklasin ang braso ni Violet at itulak si Atty. Vasquez sa pool. I am jealous. And why should I? Tanong niya sa sarili. Ilang sandali lang ay nakalapit na ang mga ito sa kanya. Hinawakan ni Atty. Vasquez sa palad si Violet at ibinigay iyon sa kanya. Take good care of her, Greg. Anito bago tuluyang umalis at bumalik sa kinauupuan. Ngunit tanging blankong tingin lamang ang kanyang isinukli kay Atty. Vasquez. Dear family and friends, we assemble here because of our great love of Violet and Greg, the presence of God to witness the uniting of the couple in the holy institution of marriage. Panimula ng pari sa kanila. Habang dumadaloy ang seremonya ng kasal ay walang patid ang lingon ni Greg kay Violet. Baka sa mukha nito ang pangamba at pagkailang. Lalo pa at nagsermon ang pari tungkol sa pagsasama ng mag-asawa. Greg, gusto kong sabihin sa iyo ngayon, this is your bride. May nagbabago dito ngayon. May bago kang responsibilidad. Responsibilidad na hindi mo pa nararanasan. This is your bride. You are to love her to the point na lubos na pagsasakripisyo sa sarili. Ang iyong pagmamahal ay walang katapusan. Ikaw ang kanyang tagapagbigay at kanyang tagapagtanggol. Inaalagaan siya ng kanyang mga magulang at dinala siya sa puntong ito. Alam na gagawin mo ang lahat para protektahan si Violet at ibigay para kay Violet ang buong buhay mo. Dapat ay makatulog siya ng may kapayapaan na ibinibigay sa kanya ng Diyos na tagapaglaan at tagapagtanggol. Napapikit at ninamnam niya ang bawat katagang sinasabi ng pari sa kanya. At sa pagbubukas niya ng kanyang mga mata, ay napalingon siya kay Violet. Nakita ang ilang butil ng luha sa mga mata nito. Violet, gusto kong sabihin sa iyo ngayon, ito ang iyong asawa. Walang nagpilit sa iyo na pumunta rito. Masaya kang magpapasakop sa kanya. Magtiwala sa kanya. Sumunod sa kanyang pamumuno. Ikaw ay gumagawa ng isang pagpipilian ngayon na si Greg ang magiging tagapagbigay mo. Na si Greg ang magiging tagapagtanggol mo.
at dapat mong mahalin siya sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kanyang pamumuno, pagsuporta sa kanya, pag-aalaga sa kanya, at pagiging pandagdag na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha ni Violet, and it makes him feel more guilty. Alam niyang iniisip ni Violet, ang lahat ng ito ay puro pagkukunwari lamang. Ngunit sa kaibuturan ng puso at isip niya, nandun ang isang munting tinig na nagsasabing ayaw niyang matapos ang kung anuman ang nasimulan nila ni Violet. Napukaw ang diwa niya nang tanungin sila ng pare. Gusto kong tanungin kayong dalawa ng isang napakahalagang tanong. Kapwa silang napalunok. Greg, do you commit yourself to Violet to be all the God and she needs to you to be? Yes, I do, Father. Sagot naman ni Greg. Bumaling ang pare kay Violet. Violet, do you commit yourself to Greg to be all the God and he needs you to be? Lumunok at huminga ng malalim si Violet bago makasagot. Yes. Yes, I do, Father. Aniya sa nanginginig na boses. Kahit kinakabahan ay nagsimula siyang bumitaw ng pangako. His wedding vows. Ako si Greg. Thank you, Violet Caballero. Bilang aking legal at espiritual na asawa, ipinapangako kong iiwan ko ang lahat ng iba at ikaw lamang ang mananatili. Ipinapangako kong mamahalin ang karangalan, ginhawa at espiritual na bubuo sa iyo. Dadalhin kita mula sa araw na ito para sa mabuti o masama sa kayamanan at kahirapan, sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghihiwalay sa ating dalawa. Ipinapangako ko at ipagdarasal ko na mamuhay ka kasama ko sa isang maunawaing paraan upang bigyan ka ng karangalan bilang pinakamamahal na asawa. All the grace of life and to forgive you as God has forgiven me. I promise to give myself to you to be your spiritual leader. Therefore, I receive you as God's lovely gift to me. Ani ni Greg sabay suot ng wedding ring ng namayapang ina kay Violet. Ramdam niya ang panginginig nito nang hawakan niya ang kamay at isinuot dito ang wedding ring. Alam niya na kinakabahan si Violet at pilit na kinakalma nito ang sarili. Magbibitaw ito ngayon ng pangako, hindi lang sa kanya at sa mga taong saksi sa kasalang ito, kundi maging sa Diyos. Ako si Violet. Thank you, Gregorio Velasco. Bilang aking legal at espiritual na asawa, ipinapangako kong talikuran ko ang lahat ng iba at ikaw lamang ang mananatili. Ipinapangako kong mamahalin, pararangalan, aliwin at espiritual na palakasin ka. Dadalhin kita mula sa araw na ito para sa mabuti o masama, sa mayayaman na nagtatapos sa kahirapan, sa sakit at sa kalusugan, hanggang kamatayan ang maghihiwalay sa ating dalawa. Ipangako na mananalangin para sa iyo ng hangaring maunawaan ka, patawarin ka, tulad ng pagpapatawad sa akin ng Diyos at maging mapagmahal na pagpapasakop sa iyo bilang tao ng Diyos sa ating tahanan. Nangangako ako na palamutihan ang aking sarili bilang isang banal na babae na may maamo at tahimik na espiritu. Gusto kong maging isang mahusay na asawa na ang halaga ay higit sa mga hiyas. Kaya tinatanggap kita bilang regalo ng Diyos sa akin. Hindi niya napigilan ang sarili na itaas ang isang palad at pinunasan sa pamamagitan ng daliri ang mga luhang pumapatak mula sa mata ni Violet. Gustong-gusto na niya itong yakapin at ikulong sa kanyang mga bisig to make her feel that everything will be okay. But he needs to restrain herself dahil hindi pa tapos ang kanilang kasal. Di pa ito tuluyang magiging kanya. Hinawakan ni Violet ang kanyang kamay sabay kuha ng singsing at isinuot sa kanyang palasinsingan. Bahagya siyang ngumiti at sabay silang muling humarap sa pari. Ngayong ibinigay ni Greg at Violet ang sarili sa isa't isa at sa mga pangakong pinagpalit nila, I pronounce them to be husband and wife.
Wika ng Paris sa kanila. Greg, pwede mo nang halikan ang asawa mo. Nakatingin sa kanya si Violet habang namumula ang kabuuan ng mukha nito. Walang patid na naman ang dugong-dung ng kanyang dibdib. Bakit ba siya kinakabahan? Hahalikan niya lang naman ito na madalas niyang ginagawa sa kahit sinong babae, na matitipuhan niya na kadalasan ay sa kama ang kahantungan. But with Violet, para siyang dinadaga sa bilis ng tibok ng puso niya. Itinas niya ang belo na nakatabing sa mukha ni Violet at matamang tinitigan ang nakaawang mga labi nito, habang panay ang lunok at panay din ang kurap nito sa kanyang mga mata. Ngumiti naman siya rito. Namumula na naman ang inosenteng asawa niya, and it's turning him on. Mas lalo niyang hinapit ang asawa papalapit sa kanyang katawan. Greg, wika ni Violet sabay panlalaki ng mga mata na nakatingala sa kanya. Paano ba yan asawa ko? Kiss the bride daw. Aniya sabay pilyong ngiti. Hinawakan niya sa baba ang asawa at nakatitig sa nakakain nitong mga labi. Tila labas na ang puso ni Violet sa lakas ng kabog nito. Ramdam niya ang mainit na hininga ni Greg na tumatama sa kanyang mukha. Mas pinagdikit nito ang katawan nila. Nakakabingi ang tibok ng kanyang puso sa mga oras na iyon. Wala siya nagawa kundi ang pumikit at hintayin ang pagdaitin ng labi ni Greg sa kanyang mga labi. At salubungin na nakaawang niyang labi ang labi ng asawa. Greg kissed her hungrily and passionately. Kasabay ng paghagod ng mga palad nito sa kanyang batok at sa kanyang likod. Walang pasubali na tinugon niya ang halik ng asawa. Kasabay ng pagkapit ng dalawang braso sa leeg ni Greg. Their tongue and lips danced to rhythm of the music na tanging sila lang ang nakakaalam. Masigabong palakpakan at hiyawan ang kapwa nagpabalik sa kanila sa katinuan. At sa paghihiwalay ng kanilang mga labi, isang matamis na ngiti ang nasilayan niya sa labi ng kanyang asawa. We'll continue this later. Sabay halik uli sa kanyang noo. Harapin muna natin ang mga bisita. Anito kasabay ng isang pilyong ngiti. Everything felt so real. Ngunit hindi lingid sa kanya ang dahilan ng kasalang ito. This marriage happened not because they love each other, but for the sake of the Hacienda and Velasco Group of companies. This is purely business, nothing more, nothing less. Pagkatapos ng seremonya ng kasal, idinaos ang salo-salo sa malaking hardin sa harap ng mansyon. May kumakain, nagiinuman at nagsasayaw sa saliw na malamyos na musika. She is now wearing her above-the-knee ribbed tube dress. Dahil sa di sanay pakiramdam niya, kanina ay nangangati ang katawan at nabibigatan sa suot na bridal gown. Everyone is enjoying the dinner, habang siya ay nakatayo sa isang tabi ng hardin at masayang tinitingnan ang mga tao sa kanyang paligid. Pawang mga trabahador ng hacienda ang kanilang bisita, maliban kina Daniel at Atty. Vasquez, Abby at ang tiyahin ni Greg. Kitang-kita ang kasiyahan sa mukha ng mga ito. Masasabi niyang worth it ang kanyang sakripisyo. Mula sa kanyang kinatatayuan ay kitang-kita niya ang tatlong lalaki na masayang nagkukwentuhan, habang hawak-hawak ang kanya-kanyang wine glass. One of them is her husband, Greg. Ito na naman siya. Tumitibok na naman na parang baliw ang kanyang puso, just by simply staring into her husband. Yes, her husband. Asawa na niya ito. Greg is now wearing a black slack and white long-sleeve polo na nakatupi ang manggas nito hanggang siko. Matiim niyang tinitigan ang asawa mula ulo hanggang paa. Fit sa katawan nito ang polo na suot at nagfe-flex ang malapad na balikat at dibdib nito. Naka-insert ang polo nito sa baywang at kitang-kita niya ang may kaumbukan na puwet ng asawa dahil sa fitted slack na suot nito. Sobrang hapit na hapit sa binti nito. Pakiramdam niya ay biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Bahagyan niyang tinapik ang kanyang sarili. Sinalubong niya ang waiter na papalapit sa kanyang mesa at kumuha ng tubig na bitbit nito sabay inom. Greg eyes roam around. Hinahanap ng kanyang mga mata si Violet na kanina niya pa hindi nakikita.
hanggang sa mapadako ang kanyang mga mata sa isang pamilyar na hubog na katawan. There she is. Bulong ng kanyang isipan. Hindi man ito nakaharap sa kanya ngunit kilalang kilala ito ng kanyang buong sistema. Kilala ito ng katawan niya na kahit sa simpleng titig niya lang. Sa asawa ay agad nitong napupukaw ang init ng kanyang pagkatao. Napangiti siya at unti-unting inihakbang ang kanyang mga paa papunta sa kanyang asawa. Agad niyang pinulupot ang braso sa maliit na baywang nito at siniil ng halik ang labi nito. Greg, sumusobra ka na ha? Angil nito sa kanya. Namimihasa ka na. Kitang-kita niya ang pamumula ng mukha ni Violet. Sabay ng paglaki ng mga mata nito at palingalinga sa paligid na para bang nag-aalala na baka may nakakita sa paghalik niya dito. Ngunit sa halip na matinag sa asawa ay mas lalo niya itong hinapit sa baywang nito at idiniin sa kanyang katawan. Sabay baon ng mukha nito sa kanyang dibdib. Violet bodies and lips were soft like silk and her sweet scent is so addicting. Walang araw mula nang dumating siya dito sa hacienda na hindi pinagnanasaan ang alindog ni Violet na ngayon ay asawa na niya. Marahan niyang hinaplos ang ulo nito sabay amoy ng buhok. Tumigil ka nga. Angil uli ng kanyang asawa sabay pumiglas para makawala sa kanya. Let's dance. Sa halip ay bulong niya sa punong tainga nito habang nakasubsob pa rin ang mukha sa kanyang dibdib. Ayaw ko. Hindi ako marunong. Parehong kaliwa ang mga paa ko. Parehong kanan din naman yung akin. Kaya okay lang yan. Tumingala sa kanya si Violet at nagsisingkit ang mga mata sabay kunot ng noo. Sabing ayaw ko, bakit ba ang kulit mo? Fine. Pagsuko naman niya. Senyorito. Sabay silang napatingin ni Violet sa gawin ni Mang Kaloy. Senyorito, congratulations po uli. Magpapaalam na po kami ng asawa ko at malalim na ang gabi. Wika naman ni Mang Kaloy. Sige po Mang Kaloy, salamat po sa pagdalo ninyo. Pilyong ngumiti naman si Mang Kaloy sabay ng paglipat-lipat ng tingin sa kanya at kay Violet. Senyorito, isagad nyo ng isagad mamaya at nang makabuo na kayo. Sabay kindat nito sa kanya. Malakas siyang tumawa nang makuha ang ibig sabihin ni Mang Kaloy. Huwag kayong mag-alala Mang Kaloy, talagang isasagad ko na nang makabuo agad. Sabay baling kay Violet na walang kamalay-malay sa pinag-uusapan nila ni Mang Kaloy. At ngumingiti pa ito. Anong isasagad mo? Pagkuwan ay tanong nito habang nakatingala sa kanya. Pasensya ka na sweetheart, isasagad ko ang pasensya ko sa iyo. Sagot niya sa asawa at bahagyang yumuko rito. Pigil na mag-asawa ang paghagalpak ng tawa sa naging reaksyon at kainusintahan ni Violet. Sige Violet, senyorito tutuloy na kami. Muling paalam ni Mang Kaloy sa kanila. Unti-unting nagpaalam ang mga bisita at unti-unti ding nagliligpit ang mga waiter ng catering na nag-cater sa salo-salo na idinaos ngayong gabi. Hanggang sa napansin niya si Abby sa isang sulok. Tila lupaypay ito at lasing. Samantalang hindi niya ito nakitang uminom ng marami. Abby, bahagya niyang niyugyug ang balikat nito. Sabay hawi na maikling buhok na nakatabing sa mukha nito. Ate, I felt so dizzy and hot. Wika naman ni Abby. Ano ka ba Abby? Alam mo naman na hindi ka pwedeng uminom ng liquor. Hindi ba? Bakit ka uminom? Pasensya ka na ate. Akala ko talaga dala ko ang gamot ko na bigay ni Mitch. Hindi ko pala nailagay sa bag. Wika naman ni Abby sabay na munting hagik-hik. Violet, what is happening there? Ani naman ni Daniel lang lumapit ito sa kanila. Nakainom eh. Ako na ang bahala dito Violet. Bubuhatin ko na lang papunta sa silid niya. Salamat Daniel ha, pakidala na lang sa silid ko. Aniya naman kay Daniel. Huwag mo akong hawakan babaero ka. Dapat sa tulad mo itinatapon palabas ng bansang Pilipinas. Dahil baka dadami ang lahi ninyo. Mas lalong lalaki ang populasyon ng Pilipinas at dadami ang bastardo. Wika ni Abby kay Daniel sabay waglit ng kamay ni Daniel. Don't touch me. Angil uli ni Abby. Ngunit wala na itong nagawa dahil marahas itong ibinuhat ni Daniel papasok na mansyon. Napailing na lang na sinundan niya ng tingin ang dalawa.
Madaling malasing si Abby. Kahit kaunting alkohol lang ang mainom nito, kaya hindi ito umiinom ng walang kasamang gamot. Tahimik na ang paligid, ang kaninang ingay na mula sa kwentuhan at musika ay napalitan ng kunin ng mga kulisap sa gabi. Pumasok siya sa loob ng mansyon at umakyat sa pangalawang palapag para tingnan at kumustahin ang tiyahin ni Greg na si Mrs. Smith. Alam niyang hindi pa ito nakakabawi mula sa pagod. Bumiyahe ito mula States pag-uwi ng Pilipinas para lang makadalo sa kanilang kasal. Marahan niyang pinihit ang pintuan. Sabay na napalingon sa kanya si Greg at ang kanyang tiyahin. "Violet, iha," tawag sa kanya ni Mrs. Smith. "Good evening po. Okay lang po ba kayo dito?" "Okay lang ako, iha. Magpahinga na din kayo ni Greg." Baling nito kay Greg. "Malalim na ang gabi at maaga pa tayong babalik na Maynila bukas." "Sige ma, good night." Sabay halik sa pisngi ni Mrs. Smith si Greg. Lumapit naman siya dito at niyakap siya ng ginang. Sabay halik sa kanyang noo. Akma na sana siyang lalabas nang muli itong magsalita sa kanya. "Saan pala ang honeymoon ninyo? Huwag ninyong sabihin na wala kayong balak na mag-honeymoon. Naku Greg, Violet, simulan na ninyo. Na ayaw kong mawala dito sa mundo ha, nang hindi ko nakikita ang apo ko." Parang biglang naumid ang dila niya at maras na napalunok. Bataman siyang tinitigan ni Greg na may panunukso sa mga mata nito. "Saka na ma, marami pa akong tambak na trabaho sa opisina." "Greg, wag puro trabaho. Alalahanin mong may asawa ka na. Obligasyon ninyo pareho ni Violet ang pagbuo ng isang pamilya." Biglang parang nangilabot ang buong katawan niya at sunod-sunod na lunok ang ginawa niya. Sabay ng pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang bahagyang pagpisil ni Greg sa kanyang palad. "I know ma. Sige na, matulog na kayo." Marahang isinara ni Greg ang pintuan saka bumaling sa kanya. "Are you okay?" "Okay lang," aniya sabay ng malalim na buntong hininga. Sabay nilang tinalunton ang pasilyo at umakyat sa ikatlong palapag na mansyon, kung nasaan ang kanilang silid na nang makasalubong niya si Manang Alice. "Senyorito, Violet, naayos na namin ang silid ninyo pati ang mga damit mo, Violet. Naipasok at naiayos na namin sa walk-in closet ninyo ni Senyorito Greg." Hindi niya inaasahan na ang bilis ng mga ito na ayusin sa master's bedroom at hindi malang siya na abisuhan na ililipat na pala ng mga ito ang gamit niya. "Manang naman, bakit hindi niyo muna ako tinanong?" "Pasensya ka na. Sobrang busy ka kasi kanina, kaya hindi ka na namin inabala." Pagkatwira naman ni Manang Alice. Wala na siyang nagawa kundi bumuntong hininga. "Sige ho, Manang, salamat," aniya sabay yakap kay Manang Alice. "Magpahinga na rin po kayo." Binuksan ni Greg ang master's bedroom at nagpatiunang pumasok habang nakasunod siya dito. Isang malaking kama ang sumalubong sa kanila na may puting bedsheet. Maging ang mga malalaking unan ay kulay puti din ang punda. Kulay krema naman ang kulay ng wall, habang dark gray naman sa malapad na kurtina ang nakatabing sa glass wall na nakakonekta sa balcony. "Ngayong gabi lang ito, Greg. Ngayong gabi lang tayo magkakasama sa iisang silid dahil nandito ang tiyahin mo at si Atty. Vasquez. Simula bukas at sa susunod pang mga araw ay matutulog na tayo sa magkaibang silid gaya ng napagkasunduan natin." Lumapit sa kanya si Greg sabay hila sa kanyang braso palapit sa katawan nito sabay buhat sa kanya. "Greg, ano ba?" Sighal sabay tili niya. Binuhat siya nito papunta sa malapad na kama at dinaganan. Sabay hawak ng dalawang pulsuhan niya pataas sa kanyang uluhan. "Why, sweetheart? Wala ba akong epekto sa'yo?" he asked. "Greg, ano ba?" Nanlaki ang mga mata at hindi matuloy ang sasabihin dahil sinakop na ng tuluyan ng asawa ang kanyang mga labi. Naramdaman na lang niya ang mainit na palad ng asawa sa kanyang hita, pataas sa gitnang bahagi nito. Pumipisil, dumadama, habang walang tigil ito sa paghalik sa kanyang mga labi.